The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa iba't ibang kahulugan or meaning ng triangulong symbol for treasures. Itong mga triangle signs ay may iba't ibang kahulugan depende sa kanyang hugis. Okay, so bago tayo magpatuloy, shout out muna sa lahat ng ating mga katiyats sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at ating mga katiyats dyan sa abroad. Kumusta kayong lahat at sana ay nasa mabuting kalagayan. Okay, so ang triangulong sign can be pyramid, can be conical or cone, or pwedeng naka-engrave sa mga bato na kagaya ng ating tatalakayin ngayon. So ito yan. Umpisa tayo dito sa sign na ito. Magandang buhay mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa mga kahulugan ng triangulo na sign for treasures. Symbol ng triangle ay napakaraming meaning, hindi pare-pareho. Kaya ito ang ibang meaning ng triangle na nakikita natin sa mga bato. Okay, unahin natin to. Itong merong malaking bato tapos merong markang triangle. Okay, merong tatlong klase na pagkalagay ng triangle sa malalaking bato. Pwedeng ganyan at pwede ring pag ganito. Ayan. At pwede ring papunta siya dito at pwede rin na nasa ibabaw siya. Nakaganyan. Ngayon, ang analysis dito, unang tingnan, bakit nilagay sa bato ang triangle at bakit ang bato ay napakalaki. Malaking bato yan, parang bahay kubo, parang tricycle, ganyan kalaki. So unang sipatin ka agad yan, wag ka agad hanapin kung saan nakaturo yan. Unang gawin ay itong bato talaga. Ang bato ang tingnan ng maigi, inspeksyonin, i-detect kung merong detector, i-detect ang loob ng bato, ang gilid ng bato, ang likod ng bato, ang ibabaw ng bato. Lahat ng parte ng bato ay i-detect kasi karamihan ng triangle na naka-engrave, ang sign na yan, ang treasure ay nasa loob lamang ng bato kung saan nakalagay siya. Okay, meron akong mga nakitang recovered na ganyan. Ang treasure ay dito lang talaga sa ito. 1 foot lang galing sa triangle sign ay patch na mga semento. At merong chamber ang bato. Okay, pero yan ay tinatawag na individual soldier gold. Maliliit lang yan na quantity. Pero milyones na rin ang halaga. Okay, unahin natin tong pababa ang turo. Of course, akala natin na dito talaga yan, hukayin sa baba niya. Pero minsan hindi. Kapag wala tayong nakita dyan, okay, pwede rin maghukay dyan mismo. Kasi minsan ay treasure under ito. So pwedeng dito. Pero kung wala ito, wala dyan, ay dumidistansya siya pero harapan pa rin dito papunta. At ang distansya niyan ay ma-estimate sa haba ng triangle. Ganon pa rin ang gawin. Inch to meter. So example yan, ang triangle na yan ay 12 inches. So kung 12 inches yan, 12 meters ang ating paghanap. Sa harapan dito papunta. Kaya narito ang treasure. At kung ang triangulo ay nasa ibabaw ng bato, at lalo na pantay ang side, ang sukat pantay, at lalo na kapag may dot sa gitna, ibig sabihin ay mag-drift tayo pa ilalim, sa ilalim ng bato. Dito tayo dadaan sa gilid. Okay, mag-drift tayo papunta sa ilalim. 2 meters ang lalim niyan, and then drift tayo sa ilalim ng bato. Kasi pag nasa ibabaw ng triangle, ibig sabihin niya ay nasa baba ang item or sentrong-sentro sa bato. Kaya pwedeng sa loob nitong bato or doon sa pinaka ilalim ng bato. So yan yung mga tinatawag na treasure under. At kung nakatagilid naman ang triangle na ganito, pahaba, left and right, ganon din ang sundan. Ang direksyon ng mahaba,
So dito yan. Ganon din ang gawin. Estimate, kunin ang haba ng triangle by inch. Example 11 inches. So 11 meters ang puntahan. So ganyan ang ating pag-decode ng mga triangle. Okay, ito pangalawa, horizontal triangle na equal ang sukat ng mga gilid. So itong mga gilid niya, ito equal ang sukat niyan. So ibig sabihin walang puntahan, lalo na may butas sa gitna. So ibig sabihin under talaga ito, treasure under. So nagsisilbing lapida ang, parang lapida ang triangle na yan. Pero kapag mahaba, halimbawa mahaba itong isang side, so yun na yung pointer, yung mahaba. Okay, so ito, behind the rock or behind the tree triangle sign, nakaukit ito sa mga bato. Example ito. So halimbawa dito nakalagay ang ganyan na sign, triangle na may buntot. So ang ibig sabihin, ikot tayo sa likod, treasure at the back. Kung walang old tree, wala ito, walang century old tree sa likod, so maghukay na lang sa likod mismo ng bato. Okay, sa likuran mismo ng bato. Dumidistansya lang yan ng 1 meter galing sa bato or 2 meters. So malapit lang siya. Treasure at the back. Meron ding triangle na walang buntot pero nagaganon siya, oh. Merong mahabang linya na gaganyan. Tapos meron siyang, ayan, mahaba tong dito. So ganito na triangle ay ito lang ang sundan, ito. Itong mahabang linya, ito. So papunta siya doon in straight. Hindi siya yung katulad nitong isa na at the back, kasi may buntot siya paliko. Ito straight lang to, puntahan lang sa unahan in straight line. Okay, yung layo niyan, estimated na lang natin ito 357 meters. Kung hindi 3.5, kung hindi 5, 7 meters ang layo ng mga testig. Pero kapag nagturo yan sa isa pang malaking bato, at ang malaking bato ay may marka rin tulad ng bilog, square or arrow, so ibig sabihin sa bato, under sa bato, kung meron siyang tinuturo na bato, at kung walang tinuturo, ibig sabihin niya ay maghukay tayo sa distansya na 357. So hukay tayo dito, testig tayo. Okay, pag ang triangle nasa ilalim na ng lupa, ito yung nagtuturo na ng direksyon. Pwedeng horizontal ang turo niya, katulad nito. Narito yung mahaba. Ito yung mahaba na parte. So ang tinuturo niya ay ito na side. So kapag nakita na dyan, stop kayo at drift. So ito yung makita nyo. Ngayon kung pantayan na triangle na kaganyan, pantay ang sukat, lalo na kapag may butas, diretsong pababa na yan. Okay, yan ang ano niyan. So diretsuhin lang ang baba kapag equal side. Pero kapag mahaba ang side katulad dito, so sundan ang mahabang side, yun ang kanyang pointer. Ito example, nakatayo na triangle na mahaba ang tulis ay itong mahabang tulis ang nakatusok. So klarong-klaro na yan, pababa talaga yan. Wala nang ibang puntahan kundi ang baba. Kaya careful kapag may makita kayong bato, tandaan nyo palagi ang posisyon yan. Kung nakatusok ba yan o naka-flat. Kasi iba-iba ang meaning nila. Okay, ito naman, triangle lang na bato na pahaba. Pahaba siya. So, ibig sabihin, trail marker siya. Una tayo sa 3, ito, meters. Kung wala, sundan natin sa 5. At kung wala, 7 to 10 meters, ito na yung last. Ayan, trail marker, sundan lang ang direksyon yan, papunta roon. Pero maganda yan kapag kaharap yan ng malaking bato. May kaharap siya na malaking old tree. So doon sa old tree or doon sa malaking bato ang paghukay. Okay, meron ding triangle na
pyramid talaga, pyramid rock. Katulad nito, hindi siya flat na triangle kundi pag ganun, no? Pag ganyan siya, pyramid triangle, ganyan, nakatayo. So ito, kung tingnan natin to sa ibabaw, ang hugis niyan ay square. Kapag ibabaw, and then nakaikis ang mga side, itong mga side, kapag tingnan niyan sa ibabaw ay X. So anong ibig sabihin ng X? Di ba target? So target down below. So kapag ganito, automatic na under talaga sa pyramid rock ang item. Okay, pero wag mag-expect na mababaw. Pwede kasing umabot yan ng 10 meters. So pinakamababaw niyan ay 2 meters, at kung wala sa 2 ay nasa 4 to 5 meters, at kung wala, yan na yung malalim, 7 or 10 meters. Yan, mga giveaway lang yan. Ito na lalim, mga giveaway lang yan. Kasi lumalalim ngayon ang treasure kasi mabigat. Lalo siyang pumapailalim kasi mabigat ang ginto. Pero kung nandun na sa bedrock ang ginto, hindi na yan magagalaw. Hindi nagagalaw dahil sa lindol, sa baha, sa bagyo, lalo na sa lindol, ay gumagalaw ang mga nakabaon na treasures at pumupunta sa kailaliman ng lupa kapag binaon siya sa malambot na lupa. Okay, so yan lang ang ating kaunting maituro about triangle signs. Actually marami pa yan nakahulugan ng mga triangle, pero ito lang yung ating maibigay sa araw na ito. Ako'y magpaalam na mga ka-TH. God bless us all at ingat kayong lahat.